So, sa ngayon, alam kong yung iba sa inyo, nagsialisan na ata dito sa YouTube channel. I'm not sure. Pero, please keep supporting me kahit nag-rest po ako ng almost 1 week. Tipong, diba, nagkatrangkaso na kami. Tapos, feeling mo, di ka nagagaling. Tapos, yung naisip mo, gusto mo magpa-hospital na ganyan. Ayokong magpa-hospital kasi nung time na na-hospital si ate, parang traumatized ako sa nakikita ko sa kanya na mayat turok, ganyan. Kaya ngayon, proud ako kay ate kasi yun, mas confident na siya unlike before, tapos may trabaho na siya. Am I really that much handle? Breaking these niggas down like a camera. You don't really know you. So hello, what's up mga kagwani? It's again your one and only Dakwela Gwenny. So for today's video mga kagwani, super sad and matamlay ang aking katawan dahil sa nag-post, diba ako, alam niyo naman yun, diba, na almost week at yung pag-inda namin ng trangkaso. So si Dad ang pinakamatagal kasi hanggang ngayon hindi pa rin siya magaling, and kami naman ni Mama nagpapagaling pa po. So 1 week na po kaming hindi nakakapagtinda dyan sa Boulevard, at sa ngayon papahinga pa rin po talaga kami. Tsaka ayaw namin na makahawa pa sa iba if ever na magtinda kami, tapos inuubot sinisipon pa, baka makahawa pa kami sa foods and of course sa customers namin. Kaya mas maiging dito lang muna kami sa loob ng bahay para makapagpahinga, at talagang antayin na lang natin kung kailan tayo gagaling. Pero ayun mga kagwani, ginagawa naman po namin ng lahat para gumaling po kami. Sa ngayon medyo okay na din kahit papaano, unlike nung mga unang araw na ininda namin yung sakit, is talagang super sakit ng buong katawan namin. Pare-parehas kami, super sakit ng ulo. Yung ulo ko parang sasabog na sa sobrang sakit. Tapos panay ubo, sipon, di makahinga dahil sa parado yung ilong. Tapos yung katawan, yung tuhod, diba, yung nalalamig na di mo alam kung gaano kasakit na inaano yung tuhod mo, ganun. Tapos hindi kayo makatulog nila Mama kasi yun na nga, masakit yung katawan. Hindi kami mapakali, ganun. Tapos nung time na nagpahilot din kami dito lang sa Bato. Nung gabing yun, after namin magpahilot, hindi ako makatulog dito sa kwarto. Talaga mga bandang 1 or 2 a.m. bumaba ako kila Mama, iyak ako ng iyak kasi di ko na nakakayanan yung sakit ng ulo ko. Parang sasabog na talaga, ginaganon ko na nga. Tapos sabi nila Mama, wag daw katukin kasi baka daw yung may maanong ugat ay mag-internal bleeding, ganyan. So delikado talaga kapag pinupukpok ang ulo. Kaya ayun, tumabi ko kay Mama dun sa baba. Tapos kumuha siya ng pahid sa ulo ko na mentol para malas yung sakit ng ulo ko. Pero ganun pa rin, iyak ako ng iyak. Sabi ko, hindi ko makaya. Talagang iyak ko nung, tas si Dada na nag-worry nun. Kahit masama yung pakiramdam ni Dada, tumayo yun para maghanap ng gamot, yung pampalis ng sakit sa ulo. Ayun, kahit yung parents ko, kahit may masama nararamdaman, talagang parents will be parents. Talagang aasikasuhin ka nila kahit may iniindang sakit din sila, ganun. Parang mas na-enlightened yung isip ko na parang na-realize ko na bilang isang
parent, need mo talaga mag-sacrifice. Ganyan pa. Yun yung nakikita ko kila mama and dada. Kahit may sakit pa sila, talagang mas uunahin nila yung anak nila. Ganun. Diba? So, sa ngayon, alam kong yung iba sa inyo, nagsialisan na ata dito sa YouTube channel. I'm not sure. Pero, please keep supporting me kahit nag-rest po ako ng almost 1 week. Sana dyan pa rin po kayo para supportahan ako kasi hindi ko po magagawa yung mga goal ko nang walang kayo. Yung wala kayo. Kasi, yung main purpose ko as a vlogger, kailangan kong maging successful YouTuber at naging successful tong YouTube channel ko para in the future, kapag makaluwag-luwag tayo, makatulong din tayo sa mga taong nangangailangan ng tulong. So, sa ngayon, nakafocus lang muna talaga kami dito sa amin, dito sa bahay. Syempre, kailangan tulungan na muna yung sarili bago ang iba. Kasi kung hindi mo kayang tulungan yung sarili mo, paano ka pa tutulong sa iba? Diba? So, kailangan mong matuto sa sarili mo din. At ma-share mo din yung mga natutunan mo sa ibang tao. Parang ganun. At, ayun, sana supportan nyo ako mga kagani. And, sana maging successful tong YouTube channel ko para makatulong din tayo sa mga taong nangangailangan. And, I always pray to God na maging successful po talaga tong YouTube channel ko. Kasi yun talaga ang purpose ko, makatulong din po sa iba. So, antay-antay lang po sa mga subscribers natin. Malay natin, isang araw, bigla tayong mag-boom at makakatulong din tayo sa mga viewers natin. Not only viewers, but also sa mga dyan sa ibang lugar. Puntahan natin yan. And, ayun. Diba ang daldal ko? So, ngayon dito lang ako sa kwarto, nagpapahinga. Pero, nakaligo na ako. Pwede na ako maligo. Kaya, naligo na ako. Mabango na yung hair ko. Hindi na siya amoy panis. Hindi na siya amoy maasim. At sila Dada, nasa baba, nagpapahinga din. Medyo medyo nahihilo pa ako. Tapos, may isa pa akong, nararamdaman. Wow, nararamdaman. I think ulcer to. Kasi sinabi ko kay mama na, kakain ko lang, nagugutom na naman. So, parang, yun mahapde, yung sa may tiyan ko dito, hindi natin masabing acid. Pero kasama na yun, normal na yun yung acid. Kasi acidic din ako. Ulcer daw kasi kahit kumain ka na, kahit madami pa yung kinain mo, pero yun na raramdaman mo is gutom pa, ulcer daw yan. So, kailangan mo, kailangan daw natin ng, Skyflakes, mga biscuit na walang flavor para malagyan yung tiyan natin. Pero sana gumaling na din to. Ayoko kasi magpa-hospital. Yung tipong, diba, nagkatrangkaso na kami. Tapos, feeling mo, di ka nagagaling. Tapos, yung naisip mo, gusto mo magpa-hospital na ganyan. Ayoko magpa-hospital kasi nung time na na-hospital si ate, parang traumatized ako sa nakikita ko sa kanya na, mayat urok, ganyan. Sabi ko, hindi ko kakayanin if ever na ako ma-hospital. Pero sana, ayoko talaga ma-hospital. Yun ito yung nararamdaman ko. Tapos may ulcer pa, ganyan. Ayoko, kasi, yun nga, ayoko nang tinutusok sa ugat, ganyan. Tapos, nung nasa swerohan si ate nun, nakikita ko yung kamay niya na mamagano, tapos may mga dugo pa yung sa hose niya. Hose yung tawag ko dun. Kasi yung sa swero yun. Tapos yun, one week, style coma. Coma ata yun sa ate. Hindi siya nagigising that time. 1 week, tapos panaiiyak si mama. Kasi hindi nagigising si ate. 1 week na yun, mahigit. Kasi before pa man na makoma si ate,
coma 1 week, ganyan. Consider na tayo na coma. Yung walang, kain-kain, walang gising-gising, talagang dire-diretsong tulog lang yan. Okay pa naman that time si ate, nakakausap pa naman namin. Noon ilang taon na nakalipas, sinishare ko lang sa inyo yung naranasan natin dun. Tapos, hindi malaman ng doktor kung ano talaga yung sakit ni ate. Tapos, tinas pa sa yung pregnancy test kahit hindi naman, alam mo yung ibang doktor kasi, kung ano-ano yung, parang hinuhulaan na lang nila. Yun yung nainis ako, kasi, tinry sa ating, baka ito buntis kasi masakit yung tiyan. Hindi naman magsusuka si ate ng ganun, na, my gosh, green, yellow, orange, iba-iba na yung lumalabas sa niya. Tapos, ginanon pa, pinag-isipan pa si ate, nainis kami that time, dun sa hospital. Tapos, ilang doktor yung, kay ate that time, nagbisita. Yung pangatlo, yung una, syempre, wag muna tayo mag-sleep. Yung mga naunang doktor, hula lang talaga nila yung ito nga yung acid. Tapos okay na yan, pag manireseta ng gamot, hindi pa rin okay sa atin, nanghihina pa rin, super sakit doon yung tiyan. Tapos, ikalawang doktor. Yun, hindi daw panay pisil lang ng tiyan ni ate. Hanggang sa yung pangatlong doktor na yung talagang chinek niya yung kung saan yung masakit kay ate. Talagang pre-nest down niya. Wow, pre-nest down. Kung hanggang saan yung sakit. Tapos ayun, na nung doktor na si ate may ulcer, may gallstone, at UTI and acid. Diba? 4, sabay-sabay. Tapos hanggang sa in-x-ray si ate. Nanlamig daw yun si ate. That time kasi umuwi ako dito sa Bato para maligo. Kasi, sinasamahan ko din si mama dun. Sabi, maliligo muna ako. Hindi kasi ako naliligo sa hospital. Tapos, ayun. Kakatapos ko lang maligo. Tapos, na ilang minutes pa lang ako dito sa Bato. Tapos, biglang tumawag si mama na umiiyak na, EJ, punta na kayo dito kasi si ate mo ganito, ganun. Tapos, nag-compulsion. Tapos, nag-seizure, ganyan. Talagang nandudugo na daw yung bunga ni ate. Tapos, yung parang epilepsy, ganun. Yung nag-shake na yung katawan ng alam, ganun. Doon, nagsimula yung pagka-coma in 1 week ni ate. Tapos, nasabing dumudugo yung lumalabas sa bunganga niya kasi syempre, nanigas na si ate, nakagat yung dila, tas yun. Diba, na-share ko sa inyo yung kwento ng ate ko. Guys, matagal, nag-buwan kami doon sa pa ata yun, may face mask pa nga ako nun. COVID, ganun. Pa yun, medyo okay na yung case sa COVID, umaunti na. Pero still, may kami nun yung card para makapasok sa hospital. Tapos naka-face mask kami. Tapos limit lang yung mga taong pumupunta dun. So, yun. Naiiyak nun ni mama. Tapos, may rosary pa yun na pinangawak dun kay ate. Kaya tulog yun si ate. Nagdadasal always si mama. Tapos, ayun, gumaling si ate. Pero yun, akala nyo gumaling na, as in, galing na after may labas sa hospital, may uwi sa bahay. Okay na, hindi. Hindi pa dun nagtatapos kasi si ate, parang nakalimot, ganun. Hindi naman siya totaling amnesia. Hindi siya total amnesia. Nakikilala pa naman kami. Pero hindi siya makapagsalita, hindi siya makapagsulat, hindi siya makabasa. As in, siya, back to zero, kumbaga, pa lang, magsisimula pa lang mag-aral, ganun. Magsisimula pa lang siya, kaya, ayun, yun pa yung naging problema namin. Kasi magka-college kami nun eh. Si ate, tutunto sa college, tapos, ganun. So, yung bakasyon na yun, is, talagang ginugol namin na,
tulungan si ate makapagsulat, tapos makapagsalita, makapagbasa talagang, parang nagtuturo kami ng bata. Yung ganun. Kaya grabe yung pinagdaanan din yun ni ate. Kaya kung makapansin yun, medyo shy type siya. Shy type. Hindi siya talaga actually katulad nung dati na siya yung more on exposed sa social media. Siya yung kung ano yung nakikita niyo sa akin ngayon, siya yung nagturo sa akin yung nagsayaw, kanta, kung yung talent na ganyan. Tapos kung makapag aura sa camera, siya talaga. Pero kung hindi lang yun na hospital test, nag-back to zero, hindi yan mahihain ngayon. Parang na-late na kasi yung niya, yung development. Kasi, sabihin na natin nung nag-seizure siya, tapos naka-combine 1 week. Tapos, nakalimot pa siya na magsalita, ganyan, lahat-lahat burado. Parang, doon nakat ulit yung lahat ng natutunan niya. Ilang tao, ganun. Kaya ngayon, proud ako kay ate kasi, ngayon, mas confident na siya, unlike before, tapos may trabaho na siya. So, ayun, ang dami ko na na-share sa inyo, mamaya ulit mga kagawin, kasi may gagawin muna ako. I'll be back later, bye-bye! Ayun mga kagawin, nakatulog na ako, so, end ko na ba yung vlog for today's video, kasi madami-dami na, mahaba-haba na din yung kwento ko sa inyo. Wait lang, ayusin ko yung higa ko. Tapos, ayun mga kagawin malapit na birthday ko. Kaso walang ganap. Okay lang yan. Wala tayong pera ngayon kasi ilang weeks din kami hindi nakapag-open dyan sa Boulevard. Kaya, normal day lang. So, ayun mga kagani, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta po sa akin. So, sana wag po kayo magsawa at kahit malapit na kaming gumaling. Sana may mag-view pa rin itong vlog ko. So, ayun. Maraming salamat po at ayun, God bless you all. Don't forget to like, share, comment, and subscribe my channel. And please click the notification bell for more updates. Thank you and God bless you all. Bye-bye. High volume. Am I really that